Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Isang muling mabiyayang araw sa lahat ng ating mga kaibigan at mga tagapagtangkilik na walang sawang tayo sinasamahan sa natatanging public service program. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Pagbati ng Chao Shanghao at Ho Tsa Ki sa mga kapwa ko Pilipino at Chinese sa buong bansa. Ako pa rin yung Agaran Serbisyo Lady, Dr. Hilda Ong, na nagatid ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Tayo ay napapakinggan sa DWBL 1242 AM band at maging sa online viewing, sa Facebook at sa YouTube channel. At hanapin lamang po ninyo ang DWBL live streaming at sa Hilda Ong Agaran Serbisyo Lady. Maaari nyo rin mabalikan ang ating mga past episodes sa FB page na TV Radio Hilda Ong. Ngayon ay November 8, 2023, araw ng Miyerkules. 47 days na lamang at Pasko na. At ang pag-usapan naman natin today ay tungkol po sa SSS. Alam po ba natin na wala na talagang mura sa kasalukuyan panahon? Kapag nagpa-ospital para magduktungan pa ang buhay ay malaking gastusin. At maging sa kamatayan ay malaki din gastusin pa rin. Naintindihan ng SSS o ng Social Security System ang mabigat na pasanin kapag may nawawala sa pamilya. Kaya naman kamakailan ay napagpasahan na itaas na ang benepisyo nakuha sa ilalim ng funeral benefits at ng isang miyembro na mapagkunan ng paggastos na naiwan pamilya. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga dahil po ang makakasama po natin ngayong umaga ay si Maria Cecilia Mercado. Siya po ang spokesperson natin for today na mula po sa SSS Media Affairs Department. Magandang umaga po, Ma'am Cecil. Yes po, Ma'am Cecil. Hello, yes po. Yes po. Yan, Ma'am Cecil. Yes po. Yes po. Yes po. Ano ang nag-udyok sa pamunuan ng SSS na itaas na sa 60,000 pesos ang maaaring matanggap ng funeral benefits ng mga miyembro? Hindi po kami tumitigil sa pagpapabuti o pagde-develop ng programa. So, from time to time po, tayo po ay sa aralan natin ng bawat benepisyo at mga programa ng SSS kung saan ang ating mga miyembro ang makikinabang. Kasi alam naman natin na talagang yung SSS ang sandigan ng bawat manggagawang Pilipino, lalo na sa mga pribado sector. So, talagang ito po yung lagi natin iniisip sa SSS, yung mabigyan pa natin sila ng benepisyo na syempre po, ayan po ay lahat kung kaya po ng ating mundo. So, sa ngayon naman po, talagang tayo po ay nag-move forward na dahil effective October 20, 2023, ang ating funeral benefit ay atin na po dinagdagan from 40,000 to 60,000 po. So, ibig sabihin, ang dating benepisyo na natatanggap ay nasa maximum ng maximum ng 40,000. Opo, so ito po kasi way back 2015 pa yung last rate po natin, ano? So talagang kung bilangin natin after 8 years, saka lang po tayo nagkaroon ng mga enhancement dito po sa ating programa. So, para po sa kaalaman ng ating mga miyembro, ito pong 60,000 ay maximum benefit. So, ibig sabihin, meron po tayong mga condition.
para po maka-avail doon sa halaga na 60,000. So, Mm. unang-una, discuss ko lang po, no? Ang atin pong mga claimant ay maaring makatanggap lamang ng maximum na 60,000 depende po sa ibinayad na contribution at average monthly salary credit ng kanilang namatay na miyembro o Oo. So, ito po ay kung halimbawa may 36 monthly contributions o higit pa yung ating deceased member, so equivalent niyan ay 3 years na nasa 20,000 hanggang 60,000 po ang maaring matanggap na funeral benefit po nila. Samantala, kung nakapagbayad lamang po ng isa o mas mababa sa 36 monthly contribution, Oo. bago po yung contingency date ng ating mga miyembro, ang fixed amount na 12,000 lang po yung atin pong ibibigay para doon sa kanilang funeral benefits. So, ito naman po ang halaga na maaring matanggap ng isang claimant o yung magke-claim ng ating funeral benefit ay nakapase pa rin sa resipong isasubmit o ipapasa niya sa SSS. Pero dapat hindi po ito lalagpas doon sa tinakdang funeral benefit na maaring maklaim ng kanilang beneficiary. Kasi meron pong mga corresponding situation kung saan hindi naman po na i-submit yung mga required na official receipt. So minsan mas mababa o halimbawa mas mataas na talagang meron lang po tayong ceiling na pinatutupad para po sa pagbibigay ng biyayang ito. Opo. So, ibig sabihin, kapag meron silang 36 monthly contribution and more, siyempre kung mas matagal, mas malaki ang nakukuha nila between 20 to 60,000. Yes po, opo, doktora. Oho. Paano nila malalaman na makukuha nila yung 60,000? At least dapat how many months? Hello? Apa? Hello? Paano nila malalaman kung kailan nila makukuha yung maximum na 60? Opo. Kung 36 at mas mataas po yung contribution. Basta depende pa rin doon sa kanilang average monthly credit. Nila kasi for the last 3 years. So kung ano man suma noon, yun po yung kanyang magiging benefit. Opo. Pero hindi so, po ibig sabihin, kanina, kapag hindi sila umabot sa 36 monthly contribution, ang makukuha lang nila ay 12,000 lamang. Apa. At bukod sa pinalaki ng SSS, ang makukuha benepisyo ay pinadali din ng SSS ang pag-claim ng funeral benefits. So, ano ang pinakabagong proseso na pwede nilang sundin para makuha nila kaagad? Opo. So, sabi nga po natin, doktora, no, ang atin pong funeral benefit claim application, online na po ito sa atin pong SSS website. So, katulad po nung iba pong benepisyo pa ng SSS, kinakailangan po na meron po silang my.sss account. So, yan po yung pinaka-basic. Dapat meron po silang created o rehistradong my.sss account. Applicable po ito lalong-lalo na doon sa atin pong mga surviving spouse na asawa po ng namatay na miyembro ng SSS. So, kinakailangan po talaga na nakarehistro sila doon sa ating portal o sa website po. So, meron po tayong mga step-by-step na proseso upang mag-create po sila ng my.sss account. Ngayon, ganito, alam po natin yung challenge ng bawat isa sa atin pong mga online application. Kaya nga po sa ating mga branches, meron tayong mga e-center na tinatawag. So doon po sa e-center, kung hindi pa po sila nakarehistro doon sa ating my.sss na portal o sa website, maari po silang tulungan ng ating mga legit na empleyado ng SSS
para magkaroon sila o maka-create po sila ng account po nila. Kasi syempre kung ito po'y gagawin nila sa labas, yung sa mga ano po, mga computer shops, meron pong possibility na ma-compromise yung kanila pong mga accounts. So kaya nga po, mas maganda na doon na lamang po sa e-center po sila ng SSS branch na magpaturo kung paano po yung step-by-step procedure sa pag-online. Ngayon, meron din po tayong mga YouTube videos na pwede po nilang sundin na makikita din po sa atin pong YouTube na SSS channel kung paano po mag-rehistro ng kanilang my.sss account o mag-create po nito. And at the same time, yung step-by-step na procedure po for the online funeral. Opo. So, anong mga serbisyo lamang ang dapat pwede nila i-claims as funeral benefits? Opo. So, yung benefits po kasi ng ating mga miyembro, through crediting na po yan sa kanilang mga respective bank accounts. So, kinakailangan din, meron po silang mga nakarehistrong bank account. Yan po kasi yung pinaka-importante, doktora, na malaman po ng ating mga claimant, lalong-lalo na yung ating pong mga surviving spouse, no? Kasi talagang yan po ay wala na pong checking involved tayo na hinihingi or pinapadala. Lahat po ay through bank-to-bank account na lang po. So talagang mas mabilis po ito. Basta ang lagi po nating sinasabi, maayos yung kanilang mga dokumento o mga documentation na i-upload o isa-submit doon po sa ating my.sss na account. Opo. Ma'am Cecil, kung sakali, meron silang kasi karamihan ang nakakausap ko, meron silang funeral and burial insurance. Yan, tapos yun ang ginagamit nila. Kahit na meron silang insurance na sumagot sa lahat, maaari pa rin ba sila mag-claim sa SSS? Opo, meron po tayong mga hininging mga certification, yung sa mga plan. Opo, kasi yan po kasi ano po natin, ina-acknowledge din po natin yung mga plan. So, meron po tayong mga hinihingi din po mga certification. Kung halimbawa, pinahiram po ito ng isang kaanak doon sa miyembrong namatay, tapos ang nakinabang ay yung asawa ng miyembro. So, meron po tayong mga corresponding mga certification o para pong mga pagpapatunay na ito nga po ay plan, na ito yung corresponding amount na equivalent nung kanila pong funeral. Opo. Pero ito ibabayaran din ng SSS kahit sila meron funeral plan. Opo, babayaran din po ito ng SSS. It's just that meron lang pong mga additional supporting document na nire-require po natin doon sa claimant. At ang isang gusto ko iklaro, ang resibo po ba issued mula sa funeral, dapat po ba sa pangalan ng miyembro o dapat sa pangalan kung sino yung nagbayad sa funeral? Opo, meron po tayong mga corresponding consideration, na siyempre, mas madali po kung halimbawa yung plan na kinuha ay nakapangalan doon sa namayapang miyembro. Kung hindi naman po, kung sa iba o kaanak, maari din po natin yang i-credit kasi meron din po mga cases nga talaga na di po ba pagbiglaan, so pinapahiram po yung mga plan. Pero yun nga po, kung sino po yung halimbawa nagpahiram ng plan, usually yun po yung atin pong pinabayaran. Opo. Hindi, kung sakali naman, meron din may sabihin natin kaibigan o kamag-anak, kumbaga siya ang naglabas ng pera, siya naglabas doon sa funeral para makaraos lang pamilya. So pag-claim sa SSS, dapat kung sino yung nagbayad o yung claim mapupunta pa rin sa surviving spouse o sa
kanyang anak. Usually po dapat kasi kung sino talaga yung nagbayad, kung kanino nakapangalan po yung resibo. Kasi syempre, i-establish po natin yung identity noong tao po na atin pong babayaran. Opo. So, kinakailangan maayos po yung mga dokumento din nila, yung funeral receipt, yung pong mga iba pang mga gastos na involved po doon sa mga pagpapalibing o funeral services po, Doc. At kasi ito meron kasing talagang nagkwento sa akin na ang nagbayad is second family, which is hindi pwede sa SSS. Pero yung second family ang nagbayad nung funeral, ngayon, kiniklaim nila yung kumbaga sila nag-abono. Ngayon, kailangan ba talaga kasama ang legal wife na hindi pwede yung common law wife ang mag-claim kasi siya naman ang nagbayad sa funeral claim, sa funeral, at meron siyang resibo na nakapangalan sa kanya? Ganito po yan, Doc. Ang funeral benefit kasi, ang lagi po nating sinasabi dyan, kung sino man po yung nagbayad o gumastos sa pagpapalibing ng namayapang miyembro ng SSS. Yes. So, ibig sabihin, hindi po tayo ganong ka-strict doon sa pagbabayad. Unless ito po ay death benefit na tinatawag. Kasi sa death benefit, dyan po tayo magkakatalo. Talagang yung legal beneficiaries po, yung ating pong binabayaran. So what do you mean by legal beneficiaries? Kung meron pong mga involved na common law wife, na ganyan, definitely out na po sila for the payment po or to receive yung death benefit. Kasi, yan po talaga, hindi po natin pinapahintulutan unless otherwise na halimbawa, meron po tayong common law wife, tapos meron din po tayong surviving or legal spouse po. So, parehong meron pong anak doon yung ating member. So, definitely, ang atin pong legal spouse, makakatanggap siya nung 100% po na monthly pension na tinatanggap ng atin pong retirement na member na namayapa, halimbawa. And at the same time, kung may minor pa, makakatanggap din po yung minor. Ngayon ganito, kung meron pa pong minor din doon sa common law wife, maaari din po natin yang bayaran. Pero yung common law wife will be receiving as guardian lang po of the illegitimate na minor child. So, yan po yung atin pong distinction dyan. So, meron po tayong hangganan on the payment po doon sa atin pong common law wife hanggang mag-21 lamang po yung atin pong dependent illegitimate child po doon. Pero take note po, Doktora, kung halimbawa meron pong 5 anak na minor child doon sa legal spouse natin na tinatawag, definitely out na po yung ika-6 na bata na anak po under doon po sa common law wife. So, kailangan lang po kasi is hanggang 5 lang po under the SSS law yung babayaran natin for the dependent children. So, wala po itong substitution. Anong ibig sabihin po ng no substitution? So, ibig sabihin, kung nag-off age na po yung isang minor child doon po sa legal spouse, hindi po natin pwedeng i-substitute yung ika-6 na child doon sa common law wife. Opo. So, yan po yung tinatawag na no substitution. Opo. So, pagka sinabi natin funeral claims, ito po ay kahit sino pwede mag-claims as long as siya ang nagbayad at meron siyang resibo na proof na talaga siya ang nag-advance payment. Yan pinag-po sa funeral claims. Pero pagdating sa death benefits, dito napapasok yung legal wife. Yung kumbaga kailan pakita yung marriage contract. At hindi lang, kung tutusin nga, hindi lang marriage contract, Ma'am Cecil
dito pa rin makikita dito sa, ano tawag dito? Certificate of No Marriage, yung Senomar. Dapat yung unang asawa. Opo, Doc, opo. Nire-require din po natin syempre yung Senomar. Opo, para supporting document lamang po na talagang yung legal spouse, yun po talaga yung atin pong babayaran doon sa namayapang legal heirs o mga legal na tagapagmana ng ating pong namayapang miyembro ng SSS. Sa funeral kasi hindi po tayo strict. Opo. At may pagkakaiba ba sa pagpapasa ng claim ng isang member claimant at ng non-member claimant? Ano po, Doc? Opo. May pagkakaiba ba sa pag-submit ng dokumento kung ang mismong asawa, surviving spouse o kamag-anak na anak ng member ang makasikaso sa isang non-member? Parehas lang ba ang proseso? Opo, yun po kasi sa atin pong current guidelines po ngayon, online po kasi for the legal beneficiary or the spouse. Kung iba po kasi yung magpa-file, kung halimbawa mga legal heirs o mga designated beneficiaries, we entertain po over the counter. Opo. At Ma'am Cecil, sa susunod ba na panahon ang SSS po ba meron bang pag-asa na baguhin para sa mga single na membro na kumbaga sila ay nasa LGBTQ plus community? Ibig sabihin, sila po ay kumbaga dito sa Pilipinas, natural, wala. Pero yung iba, marami nag-asawa sila sa ibang bansa, like sa Amerika. So meron silang marriage contract na ipinapakita. Pero dito sa Pilipinas, di pa rin natin tinatanggap na kinoconsider na sila ay mag-asawa. Ganito po yan, mahigpit po talaga ang ating guidelines sa ilalim ng death benefit. Kasi sabi nga po natin, of all benefits talaga ng SSS, ito yung tinatawag natin na pinaka-final claim. So definitely, bago po tayo magbayad, ang dami po nating mga screening, mga verification. So talagang isa po sa nire-require natin, kinakailangan yung surviving o legal spouse, hindi siya mag-aasawa after the death noong namayapang miyembro. Bakit po? Ang atin pong explanation dito, it will always be yung dependency for support doon sa dependency for support ng ating mga legal or surviving spouses doon sa ating namayapang miyembro. So, kung halimbawa nakapag-asawa po, nakipag-boyfriend o nakipag-live-in relationship sa ibang tao, kay babae o lalaki, at may nag-report, take note po, usually, Doc Hilda, sa ating mga experience, mga kamag-anak nung namayapang miyembro ang nagre-report sa SSS. So, kung meron po tayong mga ganyang natanggap na report, ina-actionan po natin yan. Paano po? We verify from sources, from barangay, neighborhood, o kung sino man po yung mga involved persons na maari nating pagtanungan regarding the veracity of the relationship, alleged relationship noong balo doon sa, halimbawa, sa kinakasama niya o nakikipagrelasyon po siya. So, pag halimbawa napatunayan po natin na meron pong katotohanan yan at mayroon po tayong mga ebidensya, pinuputol na po natin kaagad yung pension ng ating legal o surviving spouse po. At yung sa Ma'am Cecil, doon sa funeral claims, gaano katagal na pwede nila asikasuhin yung mga papeles nila? Meron bang certain number of years dapat mai-submit na ninyo yung claims?
Opo. Ngayon po kasi, no, Doc, no, doon sa bagong issue na guidelines po under funeral, meron na po tayo ngayong sinusunod na tinatawag natin na prescriptive period. So, ano ba itong prescriptive Mm. period? Ibig sabihin, meron na po tayong deadline na Mm. pinapatupad regarding sa filing ng funeral. So, ito po ay binibigyan po natin ng 10 years na 10 prescription years, matagal, oo. mula sa buwan ng pagkamatay ng miyembro. So, Oo. kinakailangan ma-file ng ating mga claimant o beneficiary under the funeral benefit within 10 years yung claim for the funeral. Pag lumampas na po, hindi na po natin maaring bayaran. Po. Mm. So, ulitin ko kasi based sa akin, dahil nung namatay ang asawa ko, ang dokumento na dapat ipapakita sa funeral claims, dapat yung resibo mula po sa funeral, di ba? Opo. And then yung death certificate. Po ding linawin, Doc Hilda, no? Halimbawa, yung atin pong funeral claim, halimbawa, 8 years ago, halimbawa, nangyari yung pagkamatay, nalimutan, di po na-file. So, ibig sabihin, nung ika-9th year lang na-file ng ating claimant o miyembro, kung ano po yung existing rate ng qualification o yung eligibility ng existing rates ang mag-a-apply po by the time na ma-file o mabayaran yung ating claimant o member. Kasi hindi naman po natin pwedeng i-push yung current guidelines natin kung halimbawa 8 years ago saka pa lang siya o 9 years ago saka pa lang siya na-file. So kung ano po yung existing rate, funeral benefit rates, yun po yung ating babayaran. Opo. So kung mas late siya mag-file, mas may pag-asa mas malaki o the same lang? Usually po, sabi nga po natin, katulad nung sinabi ko, kung ano po yung existing rate during that time ng pagkamatay, pero within the 10-year period, yun po yung babayaran natin. And then, kung sakali naman, Ma'am Cecil, 50,000. yung funeral claims, ay ang nagbayad ay si common law wife. And then, si legal wife, pwede na siya dumiretso na mag-file ng death benefits kasi hindi naman siya ang gumastos sa funeral. Doon sa, kumbaga pagdating sa funeral expense, hindi siya yung common law wife. Pero yung legal wife, yung unang asawa, ang pwede na po ba siyang dumiretso na mag-file ng death benefits kahit hindi siya ang nagbayad ng funeral? Kasi online naman po ito ginagawa. Opo. Pero sabi natin, kung other parties po, usually kasi nag-over-the-counter transaction po tayo except for the legal spouse na talagang online. Kung siya rin po ang claimant under the funeral benefit. So hindi na talagang, kasi through online to, so hindi rin hahanapin ng SSS yung regarding do sa funeral expense nila. Kung gusto yung claimant, yung surviving spouse na diretso na siya nag-a-apply para sa death benefits. Opo. So, pag legal spouse po kasi, automatic online na po yan. Kaya funeral siya, kaya death benefit po. Yung other parties po, yan po yung over-the-counter transaction. Oo, kasi kaya nga talaga kasi marami kasi naguguluhan dito sa death benefits claim. Kaya ito ang naging topic natin for today. Para yung iba, yun na yun. Yung mga iba, hindi pa nakapag-submit, hindi pa nakapag-claim, meron pala kayong 10 taon based doon sa buwan kung kailan namatay yung miyembro ng SSS. Opo. At Ma'am Cecil, meron ko ba kayong mga important na message o announcement para sa ating mga member? Opo, Doc Hilda, nais lang po nating
ipaalam sa ating pong mga miyembro at pensyonado, no, na ang SSS po ay nananatili pong ligtas. Opo, kasi meron pong mga kumakalat na balita, di po ba, na talagang sa panahon natin ngayon, ang dami pong nahahack na mga system, even yung ibang government systems po, no? Pero nais lamang po nating ipaalam sa ating mga miyembro na at mga pensyonado na rin and even our employers and lahat ng stakeholders, kung meron man po tayong mga system downtime, ito, Doc Hilda, yung pag minsan hindi natin ma-access yung ating mga online services. Meron po tayo kasing regular at saka maintenance check-ups ng ating mga system na ginagawa. Kaya minsan na downtime po tayo o naka-offline. Pero we want to assure our members na yung atin pong mga services, My.SSS, yung mga employer portal, employee services portal, functional po siya as of now. So, talagang gusto lamang natin pong i-assure ang ating mga stakeholders na sa ating pong hanay, no, sa IT po natin and sa management din po natin, ay patuloy po ang ating pong mga pag-iingat regarding po sa mga hackers, mga online scammers. So, kailangan din po natin ng cooperation from our members na sila po ay maging maingat din para at least hindi po ma-compromise yung mga accounts nila. Huwag nilang ibigay yung kanilang user ID, yung mga password sa mga hindi kilalang tao kasi dyan na po talaga tayo magkakaroon ng malaking problema. So, yan lang po yung ating importanteng paalala sa kanila. Yan po, sa lahat po ng mga miyembro, yun nga po, pagka hindi po kayo sigurado, hindi po kayo marunong mag-online, nabanggit po kanina ni Ma'am Cecil, pwede naman po kayo pumunta sa mga SSS branches kung saan meron naman po sila yung tinatawag nating e-center na sila ang tutulong sa inyo sa pag-process through yung sa mga wala pa kayong My.SSS o wala pa kayong user ID password, doon po kayo pumunta mismo sa SSS at ang ating e-center ang gagawa para sa inyo. Huwag po kayo pupunta sa mga computer shop dahil siyempre matatandaan nila lahat ng iyong information at maaari din kasi through online, maaari din sila mag-apply ng loan tapos sila makikinabang. Kaya ingat po lahat. Kaya maraming pong salamat, Ma'am Cecil. At muli po, ang nakasama po natin ay si... muli, mabuhay po ang inyong programa. Magandang umaga po. Hanggang sa muli. Great day ahead po. Yes po. Maraming salamat, Ma'am Cecil. Yes po. Muli, ang nakasama natin ay si Ma'am Cecil Mercado. Siya po ay mula po sa SSS Media Affairs Department. Kaya kung meron po kayong mga katanungan o gustong lidawin na mga bagay-bagay, huwag po kayong makatubili magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po ninyo na ipaparating natin ito sa SSS. At next week po, abangan po ninyo ang magiging topic po natin kasi marami nagtatanong regarding po sa retiree pension. Ito po ba ay paano po ba mag-avail? Dahil ang SSS po ay meron na rin pong meron na naman po silang panibagong itong loan na sinasabi natin na pwede mga pension loan program. Ang pension loan program, kung sino po kwalipikado na retiree pensioner at alam po ba ninyo na pwede kayo mag-loan up to 200,000 pesos. So, depende pa rin po kung how much po ba ang monthly pension na kukuha po ninyo sa SSS. Kaya abangan po ninyo next week. Yan ang po ang magiging topic po natin sa SSS sa mga gusto mag-apply ng yung mga pension loan. So, pension loan program sa mga retiree natin. Kasi marami nagtatanong, bakit mga retired pensioner di sila kailangan, minsan syempre kailangan din nila ng pera.
at hindi po ba sila pwede mag-apply ng loan. Kasi ang loan, di ba, kadalasan ang nag-a-apply yung mga regular member na kumbaga salary loan na tawag doon. Yan po, abangan po ninyo yan next week at yan po ang ating magiging topic po. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:11 ng umaga, kautyam sa pithon sa aki. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, pasadahan natin ang mga headlines na mga mahalagang balita na dapat ninyong malaman ngayong araw nito, araw ng Miyerkules. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.